Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po ulit sa inyong lahat, sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman ako, mag-share na naman ako ng salita ng ating Diyos. Itong aking devotion ngayong araw na to mga kapatid. Pero unahin nating manalangin para humingi ng karunungan, ng gabay, ng protection sa ating pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Magsiyuko tayo. Ama namin na nasa langit, Amang makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal at mapagmahal. Maraming salamat na naman sa pagkakataon na binigay mo po sa amin ngayong umagang ito para makinig na naman po, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli, buksan mo po ulit yung aming puso, yung aming isipan para lubusan namin itong maintindihan. Bigyan mo po ang bawat isa ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord God. Lalong-lalo na po ako. Karunungan, O God, lakas ng loob, O God, at nawa lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, O Diyos. Salamat po. Salamat po, kiniklaim namin na maayos at tagumpay ang aming gawain ito, O Diyos. Salamat po, Lord God. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Bago ulit ako mag-umpisa ng aking pagbabahagi ng salita ng ating Diyos, ay unahin ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po at paki-like and share po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload po. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ngayong umagang ito ay dito po sa unang sulat ni Pedro o 1 Peter po ang aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. 1 Peter o unang Pedro chapter 1 verse 6 to 9 po yung aking i-share sa inyo. Ulitin ko lang, chapter 1 verse 6 to 9 ang aking ibabahagi po sa inyo ngayong umagang ito. Ito po ay sulat ni Pedro na apostol ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipag panayam sa mga lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia o Asia at Bithynia. Kayo, sabi dito, kayo pinili, sabi sa verse 2 po, kayo pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Sinabi dito sa mga pinili nung una pa, ito rin ay para sa atin, ang mga pinili, yung mga naghahayag ng Word of God. Tayo rin, mga nakakapakinig ng salita ng ating Diyos, nagbabasa, tapos sinishare natin ito sa ating mga mahal sa buhay o sa ating kapwa. Tayo din ay pinili para magbahagi ng salita ng ating Diyos para sa lahat ng tao, ang salita ng ating Diyos, mga kapatid. At ito nga po ay may pamagat na isang buhay na pag-asa, mga kapatid. Basahin ko muna yung verse 3, tapos diretso na po tayo dun sa aking devotion dito sa verse 6 hanggang 9. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po sa verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Ulitin ko, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng
habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kanyang di masisira, walang kapintasan at di kumukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Yan po yung verse 3 hanggang 5 po, no? So talagang tayo ay tinawag, pinili dahil sa ating pananampalataya at merong nakahanda sa atin, no? Dahil ito sa kabutihan ng ating Diyos sa atin. Sabi rito, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Yung kaligtasan na pinagkaloob ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay pako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay. Yun yung ating kaligtasan. At ito'y darating. Yung oras na yun, kung sino yung naging tapat sa ating Panginoong Hesus hanggang sa huli, yun ang maliligtas. Kaya nga tayo ay nakikinig ng salita ng ating Diyos. Kaya tayo nagbabasa, nag-aaral, nakikinig at isinasabuhay ang salita ng Diyos dahil gusto natin na tayo ay maligtas, di ba po? So babalik ang ating Panginoong Hesus para kunin yung sa Kanya, para balikan yung mga naligtas na nung una pa, mga kapatid, yung mga pinili, kasi alam ng Panginoong Hesus yan kung sino ang Kanyang kukunin sa Kanyang pagbabalik. Ano po mga kapatid, nakahanda yan. At kung ang lahat ng tao ay magbabalik loob sa ating Diyos, tatanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, lahat po tayo maliligtas. Pero nakakaalam lang yan ay ang ating Diyos. Pero kaya nga patuloy na nandyan ang salita ng ating Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magbalik loob sa Kanya, para tanggapin ang Panginoong Hesus at para maligtas tayo. Yun po ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay lumalaganap sa buong mundo. Lumalaganap na marami nang nakakakilala ng lubusan sa ating Diyos. Marami nang tumanggap sa Panginoong Hesus. Marami nang naghahayag ng salita ng ating Diyos. Dahil malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Hesus. Kaya nire-ready na tayo sa tulong siyempre ng banal na Espiritu. At punta na po tayo dito sa aking devotion na isi-share sa inyo. Verse 6 hanggang 9 po. Ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Daranas talaga. Hindi maaring hindi. Daranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Yan po yun. Yan po yung mga dapat mag-ingat. Tayong lahat, hindi lang yung mga nagsishare ng Word of God. Tayo rin mga nakikinig, dapat po tayong mag-ingat at lakasan yung ating loob. Kasi nga ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Dahil every time na dumaranas tayo, sinusubukan tayo, pinalalakas tayo, pinatatatag tayo sa ating pananampalataya. Kaya kailangan mo yan ikagala. Dahil kung wala kang nararanasan sa buhay na pagsubok, no, tuloy-tuloy lang ang buhay mo, masaya lang, sige lang, ano lang ginagawa sa buhay, yun na nakakatakot. Ano po? Yun na nakakatakot. Pero yung mga dumaranas ng pagsubok, kalungkutan, paghihirap, kakulangan, pinatatatag po ang ating pananampalataya.
Kaya may pagsubok at sinabi naman dito na daranas talaga, mga kapatid. Daranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Verse 7, at ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mas mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, mga kapatid. Kaya may pagsubok ng ginto nga nililinis para malaman kung dinadarang sa apoy, di ba po, para malaman kung tunay. Ganon din tayo. Sinusubok din tayo. Tinitignan kung talagang tapat tayo. Kung tunay yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Daranas talaga yan, mga kapatid. Daranas po. Magpakatatag po tayo. Magpatuloy na manalangin, na manalangin, na manalangin. Magbasa ng salita ng Diyos. Yan ang dapat natin gawin. May nararamdaman kang kalungkutan, dasal ka agad, lapit sa Diyos. Yun ang susi, mga kapatid. Dasal po, panalangin po. Yun po ang kailangan natin. Oras-oras ng ating buhay. At sabi pa dito, mga kapatid, sabi pa dito, na higit na mas mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat yung ating pananampalataya. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na paghayag o mahayag si Jesucristo. Verse 8, hindi ninyo siya nakikita o hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig nyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumampalataya kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan ng salita, mga kapatid. Dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus kahit hindi natin siya nakikita. Sumampalataya tayo. Hindi natin siya nakikita pero minahal natin siya. Sumunod tayo sa Kanya. Kaya nga sabi dito, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. Dahil nga sumasampalataya tayo. Kahit hindi natin siya nakikita, alam natin na siya ang ating kaligtasan. Alam natin na babalikan niya tayo. Kaya nagalak ang ating mga puso. At lastly, verse 9, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, kaya tayo naligtas. Dahil sa ating tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus, kaya natanggap na natin yung kaligtasang iyan. Yan ay huwag nating kalilimutan, mga kapatid. Na niligtas na tayo, nilinis na tayo. Pero alam nyo ba, kapag makakagawa tayo ng kasalanan, kagaya ng aking devotion na nakaraan, mga kapatid, nakakalimutan natin na tayo nilinis na tayo napatawad na dahil sa paggawa natin ng hindi maganda. Ano po? Nakakalimutan natin, ligtas na tayo. At dapat natin alalahanin araw-araw, oras-oras, minuto ng ating buhay na tayo niligtas na ng ating Panginoong Hesus, at huwag natin yan kalimutan. Ano po? Bago matulog, isipin natin, pasalamatan natin ng Diyos ang Panginoong Hesus dahil ligtas na tayo, para makatulog tayo ng masarap at payapa. Kasi niligtas na tayo ng ating Panginoong Hesus. Wala na tayong dapat alalahanin. Yes, sinabi, may pagdadaanan tayo, pagsubok. Magala ka pa rin kasi pinatatatag tayo sa ating pananampalataya. Magalak tayo. Kapag ka kinakabahan ka, nananalangin ka, magalak ka, pinapatapang ka ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. May kakulangan sa buhay, lapit ka agad sa Diyos at magalak ka dahil ipagkakaloob yan ng ating Diyos. Dahil may Panginoong Hesus tayong kasama natin na nakatingin sa atin. Meron tayong Holy Spirit na gagabay, tutulong, magpapaalala
na tayo ay ligtas na, para makaiwas tayo dun sa kasalanan ito, para maalala natin, ligtas ako, nilinis na ako, hindi na ako gagawa ng makakasakit sa aking Panginoong Hesus, hindi na ako magsasalita na nakakasakit sa aking kapwa, hindi na ako mag-iisip ng hindi maganda, upang patuloy na malugod ang Diyos sa akin, upang hindi na mawala ang kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yung kaligtasan po, yan po ang kailangan nating panghawakan, alalahanin, balik-balikan yung kaligtasan na yan, mga kapatid, dahil yan, kaligtasan na yan ang magdadala sa atin sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung patuloy tayo nagkakasala, nagkakamali, nakakapagsalita, nakakapag-isip ng hindi maganda, nasaan ang kaligtasan? Di ba po? Wala po. Kaya panghawakan natin yan. Araw-araw, saan man tayo pupunta, ano man yung ating gagawin, alalahanin natin yung kaligtasan na yan. Alalahanin, isipin natin, panghawakan natin at ihayag din natin sa ibang tao na sila ay ligtas na, kailangan nilang panampalatayaan ito, panghawakan ito, na sila rin ay niligtas na ng Panginoong Hesus. Dapat yan ang ating gawin, na maraming maligtas, o kung maaari nga, lahat tayong mga tao ay maligtas. Maligtas, maligtas. Yan po ang dapat nating isipin. Dahil nilinis na po tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ligtas ka, ligtas ako, ligtas na tayong lahat. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan, napag-aralan, nabasa na naman ngayong umaga nito. 1 Peter po, chapter 1, verse 6 to 9 po yung aking devotion ngayong umaga nito. Balikan niyo po ito, basahin niyo po ito, at i-share niyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong kapwa. Ulitin ko lang, salamat sa Diyos. Kinausap niya tayo, pinaalalahanan niya tayo, pinaalala niya sa atin na huwag nating kakalimutan na ikaw, ako, tayong lahat ay ligtas na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Muli tayo pananalangin, mga kapatid, kayo rin. Manalangin kayo. Nakikinig ang Diyos ngayon. Ihanda natin yung ating puso. Sabihin natin kung anong gusto natin sabihin. Nandyan ang Diyos. Nandyan ang Panginoong Hesus. Nandyan ang Holy Spirit. Nakikinig sila. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Salamat, Ama, sa iyong salita na aming nabasa na naman ngayong umaga nito. Salamat dahil pinaalala mo po sa amin na kami ay ligtas na. Dahil sa Panginoong Hesus, kami malaya na, pinatawad na, dahil sa dugo ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat. Dalangin ko po na hindi po namin ito makalimutan. Araw-araw, oras-oras ng aming buhay. San man kami nandun, even natutulog, maalala natin. Ipaalala ng banal na Espiritu na kami niligtas na ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po ngayong umagang ito. Salamat po. Dinadalangin ko po na ang lahat ng nakikinig ngayon, nakapanood nito, Lord God, ay huwag mo pong pabayaan. Dagdagan mo po yung kanilang pananampalataya. Samahan mo po sila, pasamahan mo sa iyong mga libo-libong anghel, proteksyonan mo po sila. Pagpalain mo po sila kasama ng kanilang pamilya. Maging maayos, masaya, payapa, masagana, tagumpay ang kanilang mga buhay. Palakasin mo po physically ang kanilang mga katawan. Huwag mo pong pabayaan magkasakit, O Lord. At kung ano man yung mga nararamdaman nila, inside out, Lord, ng kanilang katawan, pagalingin mo po sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Ayusin mo po nawa ang aming pamilya, maging masaya, payapa, masagana, tagumpay at punong-puno ng pagmamahalan at pagpapakumbaba ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, huwag mo rin pong pabayaan ng bansang Israel na yung pinili
maging maayos na, masaya, payapa na ulit ang kanilang buhay, ang kanilang bansa o God. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dalangin ko rin, ganun din po ang buong Pilipinas, maging maayos, masaya, payapa, masagana. At tagumpay ang mga buhay. At ang lahat ay magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Thank you again, Lord God, for all the blessings, guidance, and protection po sa aming lahat. Salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat sa lakas ng loob na pinagkaloob mo po sa akin para magbahagi ulit ng iyong salita. Salamat po. Dalangin ko na maisabuhay namin ang iyong salita, O Diyos. Salamat po. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Narinig ng Diyos ang ating panalangin, mga kapatid. Kaya i-claim niyo po na ito ipagkakaloob niya sa atin. Napakabuti ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Sumunod tayo sa Kanya. Magpatuloy tayong sumunod sa Diyos. Mamuhay sa kalooban, sa kagustuhan, sa mga inuutos ng ating Diyos. Doon lang tayo mamuhay, mga kapatid. Para ang kaligtasan na binigay sa atin ay hindi na mawala hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus. Salamat sa Diyos. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.